Okay, I'm back. Tagal ko na wala, no? Nag-aral muna kasi ako eh. Sama-sama. Nung nangyari yung kay Diskaya, sa totoo lang nagulat ako doon ah. As in, iba kasi yung kulay ng pagka-shock mo pagka citizen ka na sa ibang bansa eh. Kasi ibig sabihin nun, dumaan ka sa napakadaming karanasan. Medyo marami ka nang alam tungkol sa may konting alam ka na about economics of two countries, yung pinanggalingan mo at saka yung tinitirahan mo sa kasalukuyan. Sa totoo lang, 2019 yata yun, plano namin mag-asawang mag-retire sa Pinas kasi nakabili nga ako ng property doon. Tanong mo kung ano nangyari sa property na yun. Dahil lumabas si Pacquiao dun sa investment na yun, na bankrupt. Yung aking down payment ay tawag dyan, nag-evaporate. At para mabawi ko yung pera na yon would be a miracle. Kasi sila mismo, chinek ko eh. Mga employees nila nag-aalisa na eh, hindi na sila makapagpasweldo. At saka kahit i-monitor ko pa, dahil may Google eh, nahahabag nga ako doon sa korporasyon na yon dahil hindi ka lulusot sa property tax. Makukuha ng gobyerno yun pag hindi mo yun nabayaran ng many years ng property tax. Kakainin. Ay, nako, napakasakit. Yung meron kang property tapos kinain lang ng taxes. Pagkatapos mapapanood mo yung Diskaya. Tapos, yung sakit ng Diskaya is, akala mo, yun na yung nakakashock na, wow, ang tindi naman ito. Kasi ginawa pa nilang dramatic eh. Yung anak pa ni Erap, sino yun? Si Jinggoy. Ang ginamit nila para tawag dyan, i-cross-examine. Tapos, si Diskaya, pag inaral mo yung kanyang dynamics, dual citizen, UK citizen, nag-high school at elementary sa UK. So, matapang yan, Inday. Bakit? Nakadanas ng bullying yan. At talagang sinabi niya rin sa interview niya na there was a time pinull out siya dahil nabubuli na siya dun sa loob eh. Alam mo kung gaano kasakit ang mabuli? Dahil ako nabully ako eh. Pero God was with me. Yun nga ang pagkakaiba na may faith sa wala. Pag wala kang faith, paglalaroan ka ng mga demonyo kasi ang gusto nila magalit ka sa Diyos. Pero pag may faith ka, ang laban is antayin yung araw nyo. So, ganun ang inisip ko. Ang inisip ko is, hindi naman ako magugutom. Afam ang asawa ko, kahit mawalan pa ako ng trabaho, kakain ako. Kaya lang, sandali lang. Nagtatrabaho ako dito ng, ng patas eh. Abay, i-treat nyo akong tao. Hindi nila matanggap eh. Naging head ako ng isang section, Pilipina ako. So, 3 manager ang bumangga sa akin. As a matter of fact, 5 talaga yan eh. 3 lang yung talagang ginawa lahat para matanggal ako. At yung bayad ng Canada, which is 2 million for 2 years. Diba? Akala nyo ba malaki yon? Ang talagang dapat babayaran nila sa akin is, sabi natin 40 million. Dapat mga 40 million. Canadian dollars hindi pesos. Dahil ang 40 million ay 1 million lang. Ang 40 million sa Pilipinas ay 1 million lang dito. So, natuto akong magkwenta in millions because of times 40. Alam nyo ba, ako, dahil nga taong kumbento ako yung kung pwede lang ayokong pag-usapan ng politics.
Dahil sobra-sobra na yung horror nung magtrabaho ko sa advertising, na ang background ko is, ang nagturo sa akin ng advertising is Time Magazine, na ang kliyente ko ay San Miguel Corporation, na talagang na talagang totoong kliyente, hindi lang ganun-ganon, talagang tinuturuan ka paano ang yung tinatawag na parang kumbaga paano talaga ang ikot ng industriya, yung ganon. Eh kasi nga, isipin mo naman, sideline ko si Cheche Lazaro, ano yun, probe team. Eh puro politics yun eh, puro news magazine yun eh. Inuhukay nun yung storya ng ano eh. Eh yun iniiwasan kong panoorin yun dahil, ang tawag dyan, nosebleed. Yung tipong sasakit ang ulo mo sa problema ng Pilipinas. Eh, ang dami ko na nga problema sa kota. Meron pa akong problema sa pamilya. Idadagdag mo pa politics? Eh, hirap na hirap nga ako mag-budget sa walang budget. Akala ng marami sa Pilipinas. Diba? Ang nakakaintindi nito yung pareho kong mahirap na nagpupursiging maging middle class. Kung gusto mo man lang, sandali lang. Sawang-sawa na ako sa kahirapan. Eh, hardworking naman ako. Hindi ba pwedeng maging fair man lang? Huwag naman araw-araw lunod. Kaya nanonood ka paminsan-minsan, di ba? Nag-aaliw ka lang yung entertainment para sa mahirap. Ano yun? Parang gas for air yun. Parang, sandali lang. Pahinga lang ng konti. Kasi pag wala pang entertainment, ipatayin nyo na ako. Ang hirap na nga matulog dahil hindi mo alam bukas kung mayroon pang pambayad ng rent. Ang dami kong dinanas. Sobrang dami na tinatanong ko na si God. Inaral ko pati generational curse na tipong, Lord, sinumpa ba kami? Yung lahi ko ba, sobrang laki ng atraso na dapat magbayad ako? At kung ako magbabayad, bakit naman dito sa lahi na to nilabas mo ko? Di ba? All powerful ka eh. Bakit hindi mo ako nilabas sa mga lahing Elizalde, Ayala, Aquino? Bakit kinakailangan lumabas ako sa lahi ng tatay ko, nanay ko, na ang tindi ng struggles. So, hindi lang ako hindi lang ikaw ang ganyan. Kahit ako noon nagtanong. But then, our God is a God of surprises. Akalain mo, yung walang kaambi-ambisyon, kahit mag-OFW, ayoko lumabas ng bansa noon. Ayoko talaga. Wala yan sa dream ko. Kaya nga, sa 5 naming magkakapatid, ako, na in my deepest heart, ayoko talagang lumabas na, gusto ko lumabas as tourist, pero yung sabihin mo, magtatrabaho sa abroad, kinausap ako nung eldest namin, sibling, at patay na yon, late sister ko. Sinabi niya, 2 years yun sa Amerika, nag-asawa rin yun ng apam. Yung sa kanya, American, yung sa akin, British Canadian. Sinabi niya sa akin, Joyce, kahit anong mangyari, huwag kang magtrabaho sa abroad. Lalo na sa West, sa US, Canada. Huwag ka pupunta doon as OFW. Hindi mo kakayanin ang tawag dito, discrimination. Kasi nagtrabaho sa Time Magazine yun what do you call this? Ang training ko is Time Magazine. Kaya nga iba ako mag-isip. Tapos, pinalaki pa kami ng tatay kong siguro 25% lang ng values namin Pilipino. Yung sa puso lang kami Pilipino, pero sa values,
Masyado kaming practical, masyado kaming western. Yung tipong 18 years old ka na, hindi ka na namin problema. Hindi nga, ganun ang tatay ko, 18 ka na? Tapos, wala kang trabaho? Hindi mo pinapakain ang sarili mo? No, puedes. Labas. Nung hindi ko nga nabayaran yung telepono, pina-impake ng tatay ko, gamit ko, pinalayas ako eh. Kasi para sa kanya, sumasama-sama ka dyan sa Catholic group na yan, na Antiochers. Pagkatapos, yung pera mo, mostly sa simbahan mo binibigay, tinutulong mo sa mga yan. Pagkatapos yung telepono, nakalimutan mong bayaran, lumayas ka na. Kasi beyond, ano ka na eh, beyond 18 ka na, dapat pinapakain mo na sarili mo. Diba? Very American yun. Kahit dito, mga bata eh. 16 pa lang, nagtatrabaho na. At 18, talagang taing-taing umalis ng household nila. Ayaw sa parents. At gusto magkaroon ng sarili nilang buhay. Ibang-iba. Ang layo sa Pilipinas. Kaya nila yung magbabayad ng rent, magbabayad ng bills. Kaya nila yun. Kasi 16 pa lang, nagpa-part-time na eh. Kasama ko sa trabaho eh. Sila nga yung nagturo sa akin ng technology. Pag hindi ko talaga makuha yung system, tatawag lang ako ng ng millennial eh. Psst. Can you teach me this? I'm gonna help you. I'll give you some of my hours. Mga mukhang pera yun eh. Kaya, dahil ako trainer nila, oh, yeah, Joyce. It's so easy. All you have to do is, here, do this. Diba? Kaya nagtataka yung paano ka umangat ng ganyan? Syempre, mga trainer ko, millennials, diba? Di ka din dapat may-discard. Pilipino ka eh. Pag Pilipino ka, madiskarte ka. Kaya lang ang karamihan ng Pilipinong nakakalungkot, madiskarte pero walang takot sa Diyos. Dapat ang unang-unang meron ka is the holy fear of God. Hindi yung takot na basta takot ha. Yung takot na ma-offend mo si God out of respect, reverence, and love. Pag umabot ka na sa love, born again ka na. Yung ayaw mong ma-offend si God kasi last thing for you is yung ma-turn off sa sayo. Kasi sobra siya magmahal. Di ba? Pagka kunyari meron kang karelasyon na ibinigay sa iyo lahat, lulukuhin mo ba yan? Papaikutin mo ba ulo niyan? Hindi. Lahat ng pwedeng gagawin mo. Kaya nga ang born again has a new heart and a new mind. And this is run by the Holy Spirit. Kaya mabigat. Yung nasa Senado, ano lang yun eh, alam niyo yung cake? Frosting lang yun eh, ng talagang sitwasyon. Ang talagang sitwasyon, dapat kasi ilabas ulit yung paliwanag ni Lacson, ni Pampilo Lacson, na ang contractors, 10% lang ang income niyan. Kaya nga, palpak yung mga what you call this? Yung materials. Kasi, binigay pa nila yan sa subcontractor. Kumuha pa sila ng, ikaw, kaya bang gawa ng paraan na hindi magmumukhang ghost to? Yung tipong buto-buto lang. Natatawa ako kasi sa sobrang lala. Diba pag exaggerated na, hindi ka na nagagalit eh. Natatawa ka na kasi parang imposibleng mangyari, pero nangyayari. Nung una, naiiyak ako ng konti sa loob, parang tipong, oh my God, saan pupunta bansa ko? Ito, resulta ng aking katekism. Noong paghihirap ko. Para sa mga estudyante ko, ito ang nakikita nila. Siyempre, pag gusto mong mabuhay, go with the flow. Sino ba naman ang gustong maging si Jun Lazada? Si Jun Lazada naging
Pag gusto mong explain yung concept ng injustice, ang gagamitin mo lang adjective is si Jun Lozada. You wanna become Jun Lozada? Ganon. Siya na yung adjective sa pinipilit gawin ng tama pero chinugi. Yan. Mga Jun Lozada ka. Gusto mo lang sabihin ng totoo, pinak up pa ng ano yan ha, ng kumbento yun ha, tumira pa sa mga madre yun. Yung Lasal Brothers, ginawa lahat para sa kanya. Pero anong ginawa? Sino ang nakulong? Yung magnanakaw, hanggang ngayon, ang ganda pa rin ng buhay. Pero yung nagsumbong, parang inulit nila yung kwento sa Bible di ba? Si Joseph, yung anak ni Jacob, wala siyang ginagawang mali. Kaya nga ang tanong niya kay God, bakit nangyari sa akin to? Ginagawa ko lang naman yung talagang tama Kasi nga, ang totoong sagot dyan, hindi sumagot si God, di ba? Ang kay God is, you just wait. Dahil hindi ako tulog. Pag may lumoko sa'yo, at anak ka ng Diyos, mag-aantay ka lang. Kasi walang libre sa mundong ito. Hindi ka libre. Hindi ka libre magnakaw. Lahat yan nakalista. Nakalista sa baba, nakalista sa taas, nakalista sa guardian angel mo. At meron pang mga levels yung angels Sabi nga ni Aquinas, ilang level yan? I think 9 or 7. Lupit niya. Lahat yan nakatingin sa'yo pag anak ka ng Diyos. Why? They can multiply themselves. Isipin mo merong angel sa taas na hindi dalawa ang mata. Hindi lang dalawa ang mata. Meron siyang parang headband. Tapos yon tad-tad ng mata. Mag-isip ka, ano ibig sabihin nun? Ang mata, in the Bible, means knowledge. Yung tipong, I know because I see. Therefore, I have knowledge of what I've seen. Lupet, di ba? Kasi nga, yung intensity ng kaligayahin mo ay nasa intensity ng alam mo. Kaya mas maraming alam, mas mataas ang ligaya. At mas maraming alam pero ginagawa yung mali, mas mabigat ang parusa. Di ba nasa Bible, mag-ingat kayo. Mas mataas ang expectation ni God sa'yo pag meron kang alam. Meron kang alam, tapos ginagawa mo mali, so palagay mo, saan ang punta mo? Diba? So, ibig sabihin, pati impyerno may levels. Okay? Ito yung para sa, kunyari, theologian ka. Pero, 4 na po ang luxury cars mo na galing sa maduming paraan. Saan ka pupunta sa baba? Di ba? Pupunta ka dun sa talagang nuknukan ng lalim. At pag sinabing nuknukan ng lalim, matindi parusa. Hindi ka ibibigay sa devils. Hindi ka lang sa devils ibibigay. Dun sa talagang super demonic. Di ba? Level ni Satan. Yung tipong, ay nako, wag nga tayong pumunta sa kasi yan. Pati yan inaral ko para lang magkaroon ako ng right fear of what you call this, of not sinning. Pag gusto mong talagang, ay naku, paano ko ba iiwasan to? Aralin mo ko ano parusa doon. Kunyari pagmumura, yung si nag-comment ako kay Ninong Ray ayos na sana lang mumura ka. Pero nanonood pa rin ako sa'yo, talented ka. Pag naman, hindi na nagmumura ngayon. Kasi ang sinasama ng loob ko, sa Lasal nag-aaral yun sa Binild. Pagkatapos ko makapag-PI, gano'n na lang kalutong. Di ba? Hindi naman pwede naglasal ka na wala kang religion background Kaya nga, yes, masama ang loob ko kay Gloria Macapagal, na valedictorian pa, elementary, high school, Catholic school. Ano yun? Anong Catholic school yun? Yung mahal Lumutang ko Pero, si Diskaya, kaya nga, maraming wasak ang dibdib or puso.
Diskaya is a product of La Consolacion. Bumalik siya dito eh. Tapos nag-passive catholic, inaral ko sila lahat. Inaral ko dynamics. Kasi nga, hindi ka pwedeng mag-analyze kung hindi mo alam ang dynamics ng tao. Kaya nga nung sinasabi ni Jun Lozada na doon sa Bilibid, nakulong siya, yung mga kasama siyang nagnakaw lang ng 6 na nyog. 6 na nyog. Pero kasama niyan sa kulungan. Menong bata, ano yan? 15 years nakakulong dahil bumili ng cellphone na nakaw. Pagkatapos, ito, ipaparada sa'yo yung mga sasakyan. Kaya nga nung nilagay nila si Jinggoy para mag-cross-examine, hindi aksidente yun. Showbiz na naman. Gusto nila mataas ang rating. Gusto nila talagang panoorin ng tao. Kasi ang Pilipino natutuwa sa parang mga romance. Nung time ng romance, di ba, pinapanood nila yung mga saints. Kinakain ng leon. Dahil ang pangit ng buhay nila, bored sila eh. Pag wala kang totoong religion, bored ka. Kaya nga pag bored ka, tanungin mo kung born again ka. Kasi walang born again na bored. Paano ka maboboard? Sobrang exciting ng buhay mo dahil mong lalabanan. Diba? Sana, kasi nga ba na eh. Baka mamaya magpa-part 2 ako. My point is, hindi tayo, kasi hanggang ngayon Pilipino ako. Pinili kong mag-dual citizen. Meron pa rin akong dream na dyan magre-retire. Though pag dyan ako nag-retire, dahil nagbago na yung rules, hindi ko madadala yung 3 kong pension. Isa lang. Lungkot nun. Kaya dapat, habang nandito ako, ipunin ko na, no? Kaso paano mo iipunin? Napakadali na mag-PM. Biktima ako ng PM. Pag piniem ka, sinabing ko na ako sasaingin. Pipikit mo ba mata mo? Kamag-anak mo yun. Kaya mo bang kumain ng cheese and ham dito? Tapos yung kamag-anak mo, imagination ng pagkain. Napakalungkot ng sitwasyon ng Pilipinas. 10% lang ang nabubuhay na parang Canadians. Na parang sigurado ang almusal nila bukas. Pero yung 90% nasa peligro. Maraming tatamaan yan. Pahinga muna tayo, no? Sobrang seryoso na eh. Hindi ibig sabihin porket seryoso, wala yung solusyon, ha? Ang solusyon nasa atin din. Nasa atin din. Bakit? Nasa atin si God eh. Si God ba may borders? Yung kanyang power? No! Isang gera lang sa Pilipinas, wala nang mayaman. Di ba? Bakit ba nangyayari sa Indonesia? Thailand ba yun o Indonesia? Yung gerang yan. Ini-equalize nila. O sige, mayaman ka? Kinabukasan, kinuha na ng Bureau of Customs yung lahat ng sasakyan na luxury cars ni Diskaya. Oh, ipi-flex mo pa sa Instagram yan? God is not powerless. Hindi si Diskaya ang tinitira ko dito, kundi yung mga politikong akala nila hindi sila kita. Matindi pa sa magnifying glass ang mga mata ng archangels. Matindi pa! Matindi pa sa magnifying glass na times 1,000. Times 1,000, 1,000. Teka nga, maikiklear lang ako. Alam mo ba't masama ang loob ko doon sa billions? Kasi, nung 80s ko lang nalaman, 90s nga yata, dahil hindi ko nga I hate math. Pinasa ko lang yan dahil kailangan talaga. Pero sa totoo lang, hindi ako in love sa math. Though I love shopping. I love marketing.
Pero sabihin mong calculus, inyo na yan. Ang 1 billion ay 1,000 million. Kaya pag sinabing 10 billion, ganito gagawin mo. 1,000 million times 10 is how many millions? Kaya pag nagsabi sila ng 530 billion, ang budget ng flood control, i-times mo ang 1 billion sa 1,000 million, yung bahay na 7 million, mahal na mahal tayo. Parang, my God, mahal naman yan. Hindi ka ba makontento sa 1.5 lang? Matino na rin ang 1.5. Ba't kinakailangan mo ng 7 million, 10 million na bahay? Masyado kang maluho, hindi ka naman mabubuhay forever. Yung iba kinakailangan ng kumain, bigay na natin sa kanila. Tapos ikaw, tumira ka lang sa 2.5. Huwag naman ganyan. 530 billions for Nakaw. Free for Nakaw. With Satan watching. Bato-bato, ha? Bato-bato.